special plate? Yung mga special plate Sa mga senator. Senate. Senador. Okay, those are protocol. Special plate, yun yung mga binibili ng mga ordinary citizen. Halimbawa, bumili ako ng sasakyan. Gusto ko ang plate number ko, initial ko. Gusto ko triple. Gusto ko 4. Di ba? Gusto ko dalawang number katulad nito. Di ba? Pwede. Pero may bayad. Mura lang. Mamaya makita mo. Pero binibigyan lang po yung brand yung sasakyan. Ito ay para lamang sa mga regular plate din. Basta bumili ka ng brand yung sasakyan, pwede ka mag-request ng special plate, pero consider din sila as regular plate. Wala pong exemption yan. Maganda lang tingnan. No? Pero this is also considered as lifetime. Once you sell your vehicle, kasama plate number, di mo makukuha yun. And it is only applicable for cars, SUV, AUV, pickup van, imported vehicles, katulad ng mga luxury vehicle. Nakita niyo ba yung luxury vehicle na sports car ng mayor dito sa Tarlac? Na nandun na sa Bamban, nakapark na lang doon. Nakita niyo yung plate number niya, pangalan niya nilagay niya eh, di ba? So those are special plates. Ang tanong eh, magkano ba? Mura lang yun. Kaya magkano lang, mamaya makita. Okay. Excluded ang mga special plate sa mga pampublikong sasakyan, cargo, service vehicle vintage because they are their British plate number, government, red plate, diplomatic blue, and more than 4 wheels ay bawal. Magkano? Mura lang. Tignan nyo magkano? Pag ang re-request ka ng plate number, 3-letter combination, kahit anong gusto mo, triple number, wag lang 3 0, it is 50,000. Para naman sa 3-letter combination, on 83 numbers, does not, hindi pa na-issue ni LTO, 15,000. For those 2 digits, 25,000. Except 2 0 bawal. No? Para naman doon sa mga 3-letter combination and quadron number, wag lang 4 na 0. And 3-letter combination and 4-digit combination, basta hindi pa na-issue ni LTO, 35,000. Diba? Special na. Special plate. Yung mga special plate Sa mga senator. Senate. Senador. Okay, those are protocol. Special plate, yun yung mga binibili ng mga ordinary citizen. Halimbawa, bumili ako ng sasakyan. Gusto ko ang plate number ko, initial ko. Gusto ko triple. Gusto ko 4. Di ba? Gusto ko dalawang number katulad nito. Di ba? Pwede. Pero may bayad. Mura lang. Mamaya makita mo. Pero binibigyan lang po yung brand yung sasakyan. Ito ay para lamang sa mga regular plate din. Basta bumili ka ng brand yung sasakyan, pwede ka mag-request ng special plate, pero consider din sila as regular plate. Wala pong exemption yan. Maganda lang tingnan. No? Pero this is also considered as lifetime. Once you sell your vehicle, kasama plate number, di mo makukuha yun. And it is only applicable for cars, SUV, AUV, pickup van, imported vehicles, katulad ng mga
luxury vehicle. Nakita niyo ba yung luxury vehicle ng sports car ng mayor dito sa Tarlac? Na nandun na sa Bamban, nakapark na lang doon. Nakita niyo yung plate number niya, pangalan niya nilagay niya eh, di ba? So those are special plates. Ang tanong eh, magkano ba? Mura lang yun. Kaya magkano lang, mamaya makita. Okay. Excluded ang mga special plate sa mga pampublikong sasakyan, cargo, service vehicle vintage because they are their British plate number, government, red plate, diplomatic blue, and more than 4 wheels ay bawal. Magkano? Eh, mura lang. Tignan nyo magkano? Pag ang re-request ka ng plate number, 3-letter combination, kahit anong gusto mo, triple number, wag lang 3 0, it is 15,000. Para naman sa 3-letter combination, kung nag-83 numbers, does not, hindi pa na-issue ni LTO, 15,000. For those 2 digits, 25,000. Except 2 0, bawal. No? Para naman doon sa mga 3-letter combination and quadron number, wag lang 4 na 0. And 3-letter combination and 4-digit combination, basta hindi pa na-issue ni LTO, 35,000. Diba? Special line. At pinuli ka or pinahinto ni law enforcement officer, okay, you should show your license. Sir, pwede po makita yung license. Mapakita. Okay? Sir, may violation po kayo. Ganito po violation. Sige, titiketan na. Titiketan. Ticket. Okay, ito po yung ticket. Pakipirma. Pinirmahan mo. Okay? Sir, confiscate mo po yung license. Doon ka, dapat applicable yung Section 29 ng Republic Act 4136. Ang sabi ng batas, you have to surrender your license to person with authority to confiscate license. Hindi po lahat na nanguhuli, maaari mag-confiscate na license. Selected lang yan. Okay, mamaya alamin natin kung sino ang pwede na mag-confiscate na lisensya. Di ba na? Mamaya po yan, ano eh. Okay, dito tayo sa pagkuha ng lisensya. Paano pa kumuha ng lisensya? Ang first step ay kailangan mo mag-attend ng seminar para makakuha ka ng certificate for the theoretical driving course. So, anong first step? Kukuha ka ng student permit. Sa pagkukuha ka ng student permit, kailangan mo mag-attend ng theoretical para meron kang tinatawag na ng PDC para makakuha ka ng NANCO. Explain ko later bakit ganyan. Okay, dito muna tayo sa qualification. Fish. Sige, tumagal mo na nag-exam. 60 minutes lang yun. Oh, 60 minutes lang yan. Dito nga, 30 minutes ko lang pinag-exam mo. Alam mo, sige, pinag-up ko lang siya. Para bilisin niya nakikinig siya. Kasi nag-seminar siya online. Pag online na lang naman natin, pinapatay yung camera eh. Tapos makikira yan, maka-play yan. Di ba? Pero malaking binayaran ng CV yung online. Okay. Qualification sa pagkuha ng student permit. Una, at least 16 years old for Filipino and at least 18 for APAM. APAM, kan yung mga estudyante ko eh. Anong APAM? Sir, mga imported yun. Oy, foreigner ang tawag doon, di APAM. Eh, doon sa lingwahe daw nila, o APAM daw ang tawag dito. Foreigner yun. Diba? Okay. And then, must be physically and mentally fit to drive. Kaya nga dumadaan sa medical examination. Tama? Kailan ang medical nyo? May medical ba? Mamaya na ta. Tanong ko nga para makapag-adjust ako ng oras.
PDC. PDC. Bukas. Medical nyo mamaya. Okay, may medical day mamaya. Doon sa third floor kasi wala na LTO po bukas. So lahat kayo magpapamedical mamaya. Doon sa taas, you have to bring only your ID. No? Any valid ID, dali mo. Okay, medical kayo doon at ibibigay nila sa inyo after the medical is 2 copies. Dalawang kopya ang ibibigay. Sa medical na po kayo mamaya, wala po bukas Para at least sa Monday, kung mag-a-apply ng student permit, mahaba pila. Hindi na kayo magpapamedical, diretso na ng LTO, window man. Sigurado mamaya walang masyadong data doon sa medical. Third floor din po yun, tabi ng PhilHealth. Pag sakay mo ng elevator, pagbukas ng elevator, yung tampok po, PhilHealth, nasa kanan po yun. Nakalagay 21st century laboratory. Okay? Mamaya po, bibigyan mo yung oras ng pamedical. And then, must be able to read and write in Filipino, English, or major dialect. Pero po bang hindi marunong magsulat at magbasa? Meron wala. Huwag mo yung umamin yung isang estudyante ko last week. Sabi niya, hindi ka marunong magbasa. Dahan-dahan lang po. Matulog ka. So, pinabasa ko siya. Basahin mo nga yan. Dahan-dahan. Pero marunong. Yun talagang hindi po nakakabasa. Bawal. Kasi paano ka mag-exam? Diba? Kasi meron tayong tinatawag na exam. Ang exam po natin, ang basing natin is 80. Madali lang yung exam. Paano po sir pag 75? Pag hindi mo na yung pasa, ulitin mo lang. Tapos, natutulog na ako sa bahay, nag-exam ka pa. Okay. Walang uuwi hanggat hindi pumasa sa exam. Okay? Then, must not have unsettled traffic violation. Sino po ang may... Yes? Sir, ba yung CR, sir? Ha? CR po. Sige, nilalamig ka na dyan, no? Nakatutok kasi electric. Ay. Hindi kasi malamig talaga dyan. Nakatutok po siya, lalo na yan dito. Dito, tinitiis na lang nila niya. Malamig dyan eh. Kaya gano'n lang, may after dance, pagpapalitin natin. Lalaki dito, babae dito. Sila naman ang lalamigin. Okay. And then, sino po meron ng traffic violation? Nahuli na. Tapos kung may huwag kayong umiyak, saan ka nahuli siya? Pura, sir. Pura. Ano nakahuli siya? It's speeding. Hindi, sir. Ano? Police. Daw po. Ano violation? Lisensya? Driving without helmet po. Lisensya. Hindi na po nilagay sa... Hindi na nilagay. May na-klase ng police. Paano siya, sir, paano siya mahuli kung saan i-aanin mo niya? Oh, wala lisensya. Kasi nalagay yung license number. Paano yun? Hindi na mamaya. Binayaran na. Hindi na po. Ginawa. Driving without... Ano lang po. Malagay yung... Ticket lang. Eh ano, o paano sinulat yung pangalan mo? Bigay po ay... Hindi ka na pwede mag-drive eh. Di ba? Pero naka-helmet ako. Kasi yung license nga po sa loob. Ganun po. Wala. Magkano? 500. Without license, no? Pero impound yung motor mo. Sino pa? Wala na. Nahuli. Boys. Boys na to, sila madalas na nahuli. Sino nahuli na? Boys. Wala. Sa cellphone. Sino nahuli na? Mahaba yung leg, sir. Malayo pa naman. Okay. Kaya nga kanina, dito, pagdaan nila doon sa traffic light, nakatago sila doon eh. Paglampas nila, paano nila? Bakit? Ati-ati, wala na silang fix up doon sa taas. Sinuhuli dati yan, may NBI dati dito eh. Ang dami inuhuli araw-araw. Kaya lang, nung magbuhat na nawala yung NBI dito, nandito na naman sila.
passport, pwedeng national ID. Pag ikaw naman ay female at isa-submit mo kaya sa birth certificate, siyempre natural. Merit ka na halimbawa. No? Halimbawa na you have to submit your marriage certificate, PSA copy din, siyempre. Pero pag may NSO copy ka, pwede. Kahit NSO po, pwede. Maliwanag, but you have to bring the original copy. Kasi titingnan nila yun. No? Sinasubmit lang po ay photocopy. Married women, sino po? Isa-isahin ko na pag ninamang problema. Ano yung sasubmit mo nga? Yun nga po sila nung pupunta ko sa Wiplowen. Sabi ko nila bawal daw po sa Mamaya after lunch, no? Then, pag below 18, kailangan, sino below 18 po? Tapos naman, kukuha kayo ng parental consent. Sulat kamay lang, hindi kailangan computerize. Sulat kamay lang, no? Gagawa nga yung format, date. Tapos susulat lang doon, kahit Tagalog. Ako po, si Blanco, kung anong pangalan, ng nanay or guardian. Pinapayagan ko po yung anak ko na kumuha ng lisensya sa LTO. Pirma, pangalan, o xerox niya yung ID nung gumawa, parent guardian, no? Tapos papirmahin yung 3 beses, yun po ang sasubmit sa LTO. Mas gusto nila handwritten o para sa typewritten o doon sa tinatawag na computerized. Di ba na? Below 18 na eh. And then, valid ID. So sabi ko nga, other than primary, meron ka pang valid ID. Itong dalawa po, pwede din valid ID. Pag ginamit mo na dito, hindi na pwede dito. Ano na? And then, LTMS portal. After lunch, gagawa po tayo ng portal. No, sabay-sabay that you have your data on your phone. Maliwanag po? Ay, Okay. magpadaw. Next, the TDC certificate ay maaari mo kunin sa Driver's Education Center ng LTO sa John. Meron po, libre doon. Then, kayo po libre lang. Free TDC. Free, di ba? Gaminayaran nyo. Down payment po sa Down payment yun, di ba, sa practical driving. Tama? So, libre po yung seminar nyo. Naka-avail kayo ng libre seminar. Kasi ang seminar po, kung magse-seminar kayo is 1,000 po. Libre kayo. So yung binayaran nyo is down payment para doon sa deductible po yun. Ang medical po, babayaran nyo doon sa taas mamaya 500 and you will receive 2 copies. Bakit 2 copies? Mamaya kapaliwanag ko po yun. And then LTMS portal. Then test the technology, pwede din may bayad ko doon. Driving school may bayad. Pero you avail the monthly free TDC. Diba na? And the student permit. Okay, ang pagkuha po ng student permit, kailangan mo lang ito certificate, nakalibre na kayo, medical na may 500, at ang babayaran nyo sa LTO para sa student permit fee is 250 pesos. Diba? So, magkano lang gastos nyo? 750 lang. Pero pag siningil ka ni Pixel, 3.5. sama mo na to. O di 1,750 rin, di ba? Para tulad pa nakita. Ano mo Pixel? No, hindi ka pa sigurado. Okay. So, may student permit. For example, sa Monday kayo kukuha. Lagay na natin dito, ano? That is already November 3. So, nakakuha na student permit sa November 3. It is Monday onwards, pwede na yun. Pero nilagay ko lang dito, November 3 na eh. Ngayon, it is valid for 1 year. So, until November 3, 2026. Within the period of 1 year, you have to comply with the practical driving course. Kailangan tapusin mo sa loob ng 1 taon nito. Pag hindi mo siya natapos sa 1 taon at nag-expire student permit, null and void na yung student permit, you have to go back here for a seminar. But if you are in a hurry to have a non-professional, madali lang. Paano? May student permit ka na sa Monday.
Okay, you can start for the driving lesson. Because this is an 8 hours driving education and 2 hours per day. And you finish this in 31 days. Saan po yung video? Hmm. Saan? Yung ABC. dito, sa kabila, sa office. Mag-apply ka na. So sa Monday, may student permit ka na. Punta ka na dyan. Magdadriving na po ako. No? Enroll mo na to. Tapos, natapos mo na siya. O hintay ka ng 31 days. That is December. Estimate is like December 4. Meron ka ng nanto. Yun pala yun. Maliwanag. Ang bilis, no? 31 days lang may non-pro ka na. Ngayon, paano naman kumuha at bakit kailangan ng non-pro? Ito po. Kaya kailangan kumuha ka ng PDC, kailangan mo yung driver's license po. Pag wala ka dito, hindi ka makakakuha ng pro kasi wala kang driving lesson. Maliwanag? Yung medical mo naman, it reflects on your license. Makikita dito. Sir, Yes. pwede po magtanong. Yung pong PDC may bayad po ba? Yung Yes. drive, how much po? Hindi ko alam. Ay! Kaya nga nag-down kayo ng 1K. yun yung down payment nyo. And then it is deductible on your practical. As far as I know, hindi ko siya alam, may mag-discuss mamaya eh. Kung nabigyan ko ng figure, mahirap na, baka sa akin yung babayad eh. Sabi kanina, ganito lang, tapos ikaw gusto mo yung pinapabayad ko, mahirap na. May mag-discuss po mamaya. Take nyo na lang, okay. Then driving condition, it depends on your medical result. At the back of your license, nandyan yung driver's license code, condition, serial number. Okay, dito tayo sa condition. Kung nagpa-medical ka, babasa ka doon. Medyo may na yung paningin mo, lalagyan ka ng driving condition number 1 ng doktor. Okay, ang susunod niya, you have to wear corrective lenses for driving. May salamin ka. Condition number 1, dun sa lisensya mo. Okay. Condition number 2, drive only with special equipment for upper and lower limbs. May prosthetics ka. And then, condition number 3, drive with customized motor vehicle only. Yung customized motor vehicle katulad ng minsan, meron kung nag-enroll dyan ng driving, is a person with disability. Knee, left knee, below is amputated. So, pwede ba siya mag-drive ng motor? Pwede hindi. Motor? Hindi, kasi hindi siya na makakatukot sa isang paa, di ba? So, pwede lang i-drive is Kotse. or tricycle, tama? Happens to be, ang gusto lang i-drive niya is tricycle. Pwede ba siya mag-drive ng motorsiklo ng manual na may cambio? Pwede hindi. Hindi. Tricycle na may cambio, pwede hindi. Hindi kasi Hindi. So, ang pwede lang niyang kunin is Automatic. automatic na tricycle. Kaya nilagyan siya ng driving condition number 2 and 3 kasi customized motor vehicle na yung ita-drive. Di ba na? And then condition number 4, daylight driving only. Umaga lang siya pwede mag-drive, sa gabi bawal. Pag isang mata na lang po ang nagagamit. And then driving condition number 5, it is required to have a hearing aid while driving. Dati nga, nakasulat dyan eh. You can drive only accompanied by a normal hearing person. Dapat may kasama. Ngayon, meron na innovation, a hearing aid na. That is why pwede na siya mag-drive mag-isa, pero may suot siyang hearing aid. Ano na? Okay, doon tayo sa driver's license code, palalakihin ko yung code. Ito, mabasa niyo. Anong klaseng code para sa motorsiklo? Letter A. May tatlong klaseng motor na pwede niyang i-drive. L1, L2, L3. Ang L1 is dalawang gulong na motor. Pero ang maximum speed ay